Ang mga talata na ating binabasa ay ilan sa inyo ay patuloy nating nababasa ito at napagdadaanan natin ng mga nakaraang panahon. Ngunit gusto kong pagtuunan ng pansin muli ang verse na ito na ating binasa at ito'y hango dito sa Beatitudes. At ang particular verse na gusto kong bigyan ng pansin at i-cover natin sa gabing ito, nung nakaraan ay na-cover natin yung verse 3 and verse 4, yung blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. I hope ang mga salita na ating napag-asapan ay patuloy na ma-retain sa bawat isa sa atin, at ito ay blessedness ng mga anak ng Diyos. Ito ay kanilang kalalagayan. Ito ay blessing ng Panginoon. Yung salitang Beatitudes, as I mentioned one time, ang ibig sabihin ay supreme blessedness. Ito ay isang napakataas na blessedness. Yung mga binanggit ng ating Panginoon from verse 3 up to verse 12, ito ay kapalaran o pagiging mapalad na ang Panginoon ang siyang nagbigay ng ganitong bagay. This is supreme blessedness. Dahilan hindi ito pagpapala na galing dito sa lupang ito, kundi ito ay galing sa langit. Ito ay bigay ng Panginoon sa bawat isa. At ito ay hindi, as we have mentioned last time, hindi ito swerte na basta na lamang dumarating sa isang tao. Ito ay kanyang katatayuan. Ito'y kanyang kalalagayan. Ito ay pwedeng manatili sa kanya dahil ang swerte ay minsan ay dumarating at umaalis. Yan ang idea ng tinatawag na swerte. But the blessedness, ang tinatawag na blessedness, ito ay katatayuan ng isang mananampalataya. Ito'y posisyon niya sa harapan ng Panginoon. At makita natin na kung ang isang tao ay nasa ganitong bagay, kung ang isang tao ay dukha sa espiritu, ng ibig sabihin ay siya ay mababang loob at ang walang iba siyang pinagtitiwalaan ay kundi ang Diyos lamang, mapalad ang taong ito. Kung ang isang tao ay bagbag ang kanyang puso, siya ay handa siyang magsisi sa mga panahon na siya'y nagkakamali, ang taong ito ay napakapalad sa harapan ng Diyos. Kung ang taong ito ay sabihin natin na siya ay hindi kagaya ng example na aking ibinigay sa inyo noong nakaraan, na kapag kagaya ng isang bata na kapag siya'y napawalay sa presensya ng kanyang ina ay umiiyak siya. At hindi niya kayang tagalan na siya'y wala sa presensya ng kanyang ina. At kung ang taong ito, at kung ang isang mananampalataya ay ganun siya naglulong sa presensya ng Panginoon na hindi niya kayang tagalan na siya'y wala sa presensya ng Diyos, napakapalad ng taong ito. So lahat ng yan, ang mga bagay na ito ay pinakita ang ganitong klaseng kapalaran. Pagiging mapalad, pagiging napaka-blessed ng isang taong ito. Now, ang verse 8 ay ating pagtutuunan ng pansin, at ang verse 8 na yan ay nagsasabing, blessed are the pure in heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Yung salitang, blessed are the pure in heart. Ang isang pusong dalisay ay napakapalad sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang pinakita rito, ang blessing na kanyang matatanggap, ay pinakita ron, kanyang makikita ang Diyos. They shall see God. Well, ang salitang ito na they shall see God ay hindi lamang ito makikita ng mukhaan o ano paman, kundi naalala niyo, sabi ng Panginoon kay Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, dahilan para kay Moses, naranasan niya ng maraming bagay. Naranasan niya na ang makita niya ng isang bush
ay nagliliyab pero hindi siya natutupok. At nang panahon na siya'y lalapit doon sa bush na yun, ay narinig niya ang tinig ng Diyos. So yun ay isang manifestation ng Panginoon para siya ay kausapin ng Diyos sa panahon yun para siya isend o isugo ng Panginoon sa lugar ng Egypt. And along the way at sa pagpapatuloy, si Moses ay hindi lamang nasiyahan na makita ang Diyos doon sa burning bush, makita ang Panginoon sa pillar of fire and pillar of cloud, kundi dumating ang time na sabi niya, Panginoon, gusto kong makita ang iyong kalawalatian. Gusto kong makita ang iyong mukha. Ngunit ang Panginoon ay nagsabi, walang taong makakakita ng aking mukha na siya ay mananatiling buhay. So ang ginawa ng Panginoon sa kanya ay siya ay nagpakilala kay Moses. Nagpakilala kay Moses, pinakilala niya ang kanyang nature, ang kanyang kalikasan, ang kanyang character, at nakita niya ang mga ilang pang mga bagay. Well, sa Israel, ang Israel ay nakita ng Diyos, nakita ng Israel ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita nila ang mga gawa ng Diyos, pero si Moses, naintindihan niya ang kalikasan ng Panginoon. Mabasa natin yan sa book of Psalms 103 verse 7, na pinakita roon na sabi niya, dito sa verse 7, He made known His ways to Moses, His acts to the sons of Israel. So pinakita rito na sa bayan ng Israel ay nakita nila ang gawa ng Diyos. Ano yung gawa ng Panginoon? Yung mga miracles, yung mga himala na ginawa ng Panginoon para sa bayan upang makita nila na ang Diyos, kung sila ay sa panahon ng kanilang mga pangangailangan, ang Diyos ay kayang mag-provide sa kanila. Sa panahon na sila ay nauuhaw, ang Diyos ay kayang magpainom sa kanila sa kabila na sila ay nasa wilderness. So ganoon ang pagdidisplay ng kapangyarihan ng Panginoon. Ngunit ang lahat ng nakita ng bayan ng Israel ay pawang manifestation ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang nakita ni Moses is the character of God. Naintindihan niya kung sino mismo ang Diyos. Kaya, alam nyo, dahilan naintindihan ni Moses ang kalikasan ng Diyos, ang nature ng Diyos, then si Moses ay nagawa niyang mamagitan sa Diyos at sa bayan ng Israel. Alam niyo mga kapatid, ang gawain ng isang intercessor, ang gawain ng isang intercessor ay masasabi ko, hindi lamang sila basta mananalangin, alam nila meron silang pagkakilala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At kung siya ay mananalangin, kung siya ay mamamagitan, alam niya ang kalikasan ng Panginoon sa pamamagitan nito. Kung sakali man ang isang tao ay nasa isang sitwasyon, siya ay mamamagitan sapagkat alam niya na ang kalikasan ng Diyos, kagaya ng nangyari sa bayan ng Israel. Sa kabila ng Israel ay nagkasala sa harapan ng Panginoon ng isang mabigat na kasalanan. Ito ay ang idolatry. Si Moses ay tumayo sa pagitan ng Diyos at ng Israel at kanyang sinabi, Panginoon, alalahanin mo ang iyong pangako, ang iyong tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Israel. Alam niyo, ang naintindihan ni Moses sa Diyos, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Siya ay tapat sa kanyang pangako. At siya ay nag-iingat ng tipan at siya ay mahabagin. Siya ay puno ng kaawaan at kagandahang loob. Ang pagkakilala niyang ito ang naging daan upang siya ay mamagitan sa Diyos at sa bayan ng Israel. So, masabi ko mga kapatid, kung ating pakakanasain, kung tayo magnanasa sa ating puso na tumayo sa isang
gawain ng tinatawag na intercessor, pamamagitan, then, hallelujah, ito ay may magandang bagay. Ngunit, ang pinakamahalaga rito ay unang-una, ikaw ay magkaroon ng pagkakilala sa Diyos. Ang pagkakilala mo sa Panginoon, ang pagkakilala mo sa Kanya, sa Kanyang kalikasan, ay magiging daan upang ikaw ay magawa mong mamagitan para sa sino man ng mga lingkod ng Diyos. Now, makikita natin mga kapatid sa verse na ito na binasa natin. Now, mamaya ko pupuntahan ang bahagi ng pinapakita ng verse na ito na they shall see God. Gusto ko munang puntahan yung tinatawag na a pure heart. Blessed are, sabi rito, blessed are the pure in heart. So ano ba yung kalalagayang ito na dalisay na puso? Ano ba ang pinapakita ng banal na kasulatan? You know, minsan, hindi natin lubos na maintindihan ang ganitong bagay. Ngunit alam nyo ba, ang tinatawag na ang tao ay hindi siya magiging dalisay ang kanyang puso, maliban siya ay makaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Ulitin ko mga kapatid, ang kalalagayan ng isang dalisay na puso ay ito ay magiging kalalagayan ng isang mananampalataya o isang tao matapos na siya ay makaranas ng pag-aaring ganap. Makaranas ng kapatawaran ng Panginoon. Dahilan, yung tinatawag na dalisay na puso, ito ay may kinalaman sa budhi ng isang tao. Now, tingnan natin mga kapatid, alam niyo ba na ng lahat ng mga tao, bago sila makalapit sa Panginoon, ang kalalagayan ng budhi ng isang tao ay nasa maruming kalalagayan. Especially ang tao na nasa kasalanan, ang kanyang puso ang kanyang budhi ay hindi siya nakakapag-function ng tama. Ang budhi ng isang tao ay nakabase lamang siya sa mga bagay na kanyang nalalaman o bagay na kanyang narinig na tama. Ngunit, alam nyo, pansinin natin ang isang bagay na gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Ang kalalagayan ng tao, ng budhi ng isang tao, sa aklat ng Hebrews chapter 9, verse 7 to verse 9, pansinin ninyo ang pangungusap nito ni Apostol Pablo. Paano niya pinakilala na sa kabila na ang bayan ng Israel in the Old Testament ay meron silang mga paghahain na ginagawa. Meron silang ginagawa na paghahandog sa Panginoon. And yet, mga kapatid, sa kabila na sila'y naghahandog sa Panginoon, ang kanilang budhi ay hindi pa rin lubos na nakakalaya ng lubusan. Ang kanilang budhi ay naroon pa rin yung tinatawag na guiltiness. Diba? Yung guiltiness ng isang tao ay hindi na nawawala sa kanila. Tingnan natin ang aklat ng Hebrews chapter 9 verse 7 to verse 9. Sabi rito ng verse na ito. Pinakita ni Apostol Pablo paano niya dinescribe ang temple in the Old Testament at pinakita niya ang unang bahagi ng templo or rather ang sanctuary at ang ikalawang bahagi na siyang kinaroroonan yung tinatawag na the second part or ng sanctuary which is the Holy of Holiest. Verse 7 sabi rito, but unto the second, only the high priest enters once a year. So, yung tinatawag na ikalawang bahagi ng sanctuary which is the most holy place
ay sabi niya, ito ay pinapasok ng high priest once a year. Ngunit sa panahon ng kanyang pagpasok ay meron siyang daladalang dugo with the blood, not without taking blood which he offers for himself and for the sins of the people committed in ignorance. So sa kanyang pagpasok doon sa kabanal-banal ng dako, ay meron siyang dalang dugo. At ang dugo na kanyang daladala ay dugo ng hayop, dugo ng kordero, o dugo ng kambing. Dugo, yung dugo na yun na kanyang dinadala, una ay dugo ng baka, ito ay para sa kanyang sarili bilang high priest na bago siya makapaglingkod, ay kinakailangan niya munang i-atone yung kanyang sariling kasalanan, ay siya ipatawad muna bago siya maghandog para sa bayan. Then pagkatapos niyang maghandog para sa kanyang sarili ng dugo ng baka, then ang kanya namang gagawin ay kukuha siya ng isang kambing at ang dugo nito ay dadalhin niya para naman ito sa kasalanan ng bayan ng Israel. At dito ay pinakita na sabi niya, the Holy Spirit, verse 8, the Holy Spirit is signifying that the way into the holy place has not yet been disclosed. So yung tinatawag na daan papunta sa pinakabanal na dako ay hindi pa nabubuksan. So ang tinutukoy nito na hindi pa nabubuksan ay hindi ang literal na templo, kundi ang hindi pa nabubuksan ay ang kalangitan mismo. Hindi pa nabubuksan dahilan hindi pa naiaalay ang tunay na handog na dilit iba ang ating Panginoong Jesucristo. So, the Holy Spirit signifying that the way into the holy place has not yet been disclosed. Hindi pa nabubuksan while the outer tabernacle is still standing. Hanggang ang literal na tabernakulo ay nakatayo. See? Yan ang dahilan, mga kapatid, sa panahon ng pagparito ng ating Panginoon, hindi siya doon pumasok ng kanyang ialay ang kanyang buhay, kundi siya ay pumunta sa tunay na tabernakulo na kinaroroonan ng presensya ng Diyos mismo. At doon niya inalay ang kanyang sarili. Nasabi nito, verse 9, which is a symbol for the present time. Accordingly, both gifts and sacrifices are offered which cannot make the worshipers perfect in conscience. Sa ibang version ay pinakita rito na sabi niya, which is symbolic for the present age. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper. Hindi kailanman kayang pasakdalin o ibig sabihin to cleanse completely. Hindi niya kayang linisin ng lubusan ang budhi ng isang sumasamba sa Diyos. Dahilan pagkatapos niyang sumamba, pagkatapos ng high priest ay mag-alay ng dugo ng hayop, pagkatapos noon yung tinatawag na guiltiness, yung kanyang conscience ay hindi pa rin sakdal sa harapan ng Panginoon. And pagkatapos noon sa susunod na taon ay kinakailangan uling maghandog, year after year. Alam niyo, dahilan hindi lubos na nalilinis ang budhi ng tao. Hindi na ibibigay ang isang perfect and once and for all na sacrifice. Hindi ito kayang gawin ng dugo ng hayop. Hindi kayang gawin ng dugo ng baka, ng dugo ng kambing, ng dugo ng tupa. Hindi ito kayang gawin. At pagkatapos sa bagamat dinala ito ng mga high priest
But still, sabi ng verse na ito, sabi niya, our offered cannot perfect the conscience of the worshiper. Still, naroon pa rin ang guiltiness. Naroon pa rin yung conscience nila ay hindi pa lubos na nalilinis. At di sila may kukonsider na merong dalisay na puso. Dahilan, ang kanilang budhi ay hindi pa lubos na nalilinis. Ngunit sabi rito nung sumunod na verse na pagtunan natin sa chapter 10 ng Book of Hebrews, verse 1 to verse 4, ay pinakita rito, for since the law had but a shadow of the good things to come. See? Sabi niya, ang mga ginagawa nilang paghahain ng dugo, pag-aalay ng dugo ng hayop, ito ay anino lamang which but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities. It can never, by the same sacrifices that are continually offered year after year, make perfect those who draw near. Hindi niya kayang pasakdalin. Ibig sabihin, ang kasalanan na kanilang nagawa ay hindi pa rin lubos na na-atone. Hindi lubos na napapatawad. Yung guiltiness ay still mayroon pa rin at yung tinatawag na pagnanasa na gumawa ng kasalanan ay naroon pa rin sa kanila. So ganun ang nangyayari. Ito ay palagi ang ginagawa ng bayan ng Israel. Otherwise, verse 2, otherwise would they not cease to be offered, since the worshippers, being once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. Sabi niya, kung totoo na ang dugo ng hayop ay nagpapatawad, sabi niya, disin sana ang mga paghahandog ay tumigil na minsan na lamang. Sabi niya, sabi rito, since the worshippers having been cleansed, dapat ay wala na siyang conscience of sin. Ibig sabihin, yung guiltiness dapat nawala na nalubusan sa kanila. Ngunit pinakita rito, for it is, verse 4, for it is impossible, verse 4, for it is impossible for those blood of bulls and goats to take away sins. Imposible na ang mga dugo ng hayop ay mag-alis ng kasalanan. Hindi kailanman naaalis. Bagkus mga kapatid, alam niyo ba, ang nangyayari sa panahong yun ay natatakpan lamang. Para kang nagwalis ng dumi at inilagay mo lang sa ilalim ng carpet. Nandun pa rin yung duming yan. So ganun ang kalalagayan in the Old Testament. But puntahan natin, balikan natin ang chapter 9, verse 11 to verse 14. Ng Hebrews pa rin. Sabi rito ng verse 11. Yan natin, so we can Tagalog ng chapter 9 ng Hebrews. Verse 11. But when Christ, sabi rito, sabi ng Tagalog, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. At sabi niya, verse 12, He entered, siya ay pumasok at hindi rin naman, verse 12, at hindi rin naman siya sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. By means of His own blood. At sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan at magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Now, nang ang ating Panginoon ay nag-alay
Dahilan ang lahat ng mga sacrifices sa Old Testament, ang baka, ang kambing, ang tupa, ito ay paglalarawan lamang ng tunay na kordero ng Diyos na darating sa ibabaw ng sanlibutan. Na lahat ng mga tipo at larawan ng mga aninong ito ay hindi kailanman kayang mag-alis ng kasalanan. Ngunit nang dumating ang ating Panginoon, ang kanyang inialay ay hindi ang dugo ng hayop, kundi ang kanyang sariling dugo. At nang kanyang ialay ang kanyang sariling dugo, sabi rito, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Doon niya nakuha ang lubos o ang walang hanggang katubusan. Katubusan ng kanyang nakuha. For if the blood, verse 13, ngunit kung ang dugo, wikang Tagalog, sabi niya, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at abo ng mga dumalagang baka, na ibinubudbud sa mga nadungisan, ay nakakapagpaging banal sa ikalilinis ng laman. So, sa Old Testament, yung tinatawag na water of separation, ito'y abo ng sinunog na baka. At ito ay hinalo sa tubig, at kapag ito'y winisik sa isang tao, ang kanyang karamihan ay nalilinis sa kanya. Ngunit sabi rito, kung ang dugo ng kambing o ng baka sa pagwiwisik nito ay naglilinis ng laman. Verse 14, gaano pa ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magkapaglingkod sa Diyos na buhay. Sabi rito, how much more is the blood of Christ, who through eternal Spirit offered Himself without blemish to God to purify our consciences from dead works to serve the living God. Ang dugo ng ating Panginoon, ang kanyang inalay, nang inalay ito ay nagsatisfied sa paningin ng Diyos. At dahilan ng Diyos ay nasatisfied sa dugo ng ating Panginoon, ibig sabihin, nabayaran ng lubos ang kasalanan. Nabayaran ng lubos ang lahat ng pagkakasala ng buong sangkatauhan. And then ang Diyos ay nasatisfied at kanyang binigay ang kapatawaran. At nang kanyang ibinigay ang kapatawaran, ang bawat taong mapapatawad ang kanyang budhi ay nalilinis ng lubusan. Yung tinatawag na guiltiness dahilan sa pamamagitan ng kapatawaran ng kasalanan, kapag ito ay naigawad sa isang tao, meron siyang bagay na mararamdaman sa kanyang sarili. At ito ay ang isang pagkaunawa at isang pagkakilala na siya ay lubos ng nilinis sa lahat ng mga bagay. At alam niyo kung kailan ito naranasan ng isang tao. Tingnan niyo ang sabi rito. So, balikan ko lang yung verse 14 na yan sa wikang Tagalog. Sabi niya, gaano pa ang dugo ni Kristo na sabi niya na yung verse na yun ay naglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay. Ito ay naglilinis. Ang katunayan nito, tingnan natin ang isang talata sa aklat ng 1 Peter chapter 3 verse 21. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 21, sabi niya, na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa makatwid bagay ang
bautismo. Ang bautismo, nasabi diyan na ang bautismo na hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Ulitin ko, sabi rito, baptism which corresponds to this now saves you, not to removal of dirt from the body. Ang bautismo ay hindi ito nag-aalis ng dumi ng laman, kundi ito ay paghingi ng isang mabuting budhi sa harapan ng Diyos. Pagkatapos po ng isang tao ay makaranas ng bautismo sa tubig, dahilan doon iginagawad ang kapatawaran ng kasalanan. Sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon, and then doon niya nararanasan ang pagpapatawad at doon niya rin maranasan ang pag-aaring ganap. Pag sinabing pag-aaring ganap ay pagpapawalang sala. At kapag naranasan niya ang pagpapawalang sala, mga kapatid, merong isang kakaibang pakiramdam at damdamin ang isang nakaranas ng bautismo, ang isang kalinisan ay kanyang mararamdaman, at ito ngayon ang kalalagayan ng isang puso na dalisay. Dito siya magpapasimula. Pagkatapos niya na makaranas ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon, dito siya magpapasimula na meron siyang dalisay na puso. Dito siya magkakaroon. Dito magpapasimula ang isang pusong dalisay. Pusong malinis. Ang lahat ng guiltiness, dahilan, pinakita ng Book of Romans, ang lahat ng ating mga sala sa mga nagdaang panahon, lahat ng yan ay ipinatawad sa bawat isa sa atin. Sabi rito ng chapter 3 verse 25 ng Book of Romans, whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Tingnan natin sa wikang Tagalog. Pinakita diyan na sabi niya na ito'y na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpaluab-loob. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pamamagitan ng pagpapahinuhod ng Diyos. Ang hindi pagpansin, ang sinasabi rito, ang ibang version ay pinakita sa ibang verse ay yung tinatawag na blotting out of our sins. Pagbubura, pag-aalis ng lahat ng ating mga nagdaang kasalanan. At ang pagbuburang ito, mga kapatid, ay hindi lamang ito theologically, ito'y mismong maranasan ng buhay ng isang mananampalataya. Pagkatapos niyang makaranas ng bautismo sa pangalan ng Panginoon, ay maranasan niya ang ganitong klaseng paglilinis at magkakaroon siya ng isang ganitong damdamin at pagkakilala ng isang dalisay na puso sa harapan ng Panginoon. Ng kanyang, merong isang awit na nagsasabi ng I felt clean. Nakaranas ako ng pagiging malinis sa tanang araw ng aking buhay. Ito'y pagkatapos ng bautismo at kapatawaran na ginawad ng ating Panginoon. So, nakikita natin, mga kapatid, maliban ang tao dumaan sa ganitong bagay, hindi siya magkakaroon ng dalisay na puso. Ngunit kung siya ay dumaan sa ganitong proseso, then
siya ay magpapasimulang magkaroon ng isang dalisay na puso. Ngayon, so nakita natin na kailan ito na-achieve ng isang tao. Hindi ito na-achieve sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o ano pa mang mga bagay. Ito ay na-achieve sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And once you have experienced this, then magpapasimula mga kapatid ng isang tao ay meron siyang dalisay na puso. At ang dalisay na puso, mga kapatid, then dito ang Diyos magpapasimulang gagawa sa kanya. Do you get the point? So pinakita roon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Tingnan niyo yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi rito pinakita na po ng ating Panginoon sa chapter 3 verse John chapter 3 verse 3 and verse 5. Pinakita roon tungkol sa kapanganakang maguli. Sa verse 3, sabi niya, truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. At verse 5, pinakita roon, truly, truly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, dito ay magpapasimula ang isang tao na magkaroon siya ng dalisay na puso. Malinis na puso. Ang kanyang budhi ay nalinisan. Naranasan niya ang kapatawaran ng kanyang kasalanan sa mahabang panahon, lahat ng bagay mula nang siya'y nagkaroon ng muwang. Ang kapatawaran ng kasalanan ay gagawad sa kanya at maranasan niya ang isang kakaibang kalinisan. Ito ang karanasan ng isang mananampalataya. And then, dito, ang Diyos ay magpapasimulang gagawa sa kanya. Napansin ninyo, merong isang talinghaga ang ating Panginoon. Alam nyo, maraming mga examples sa banal na kasulatan. Pero tingnan natin ang aklat ng Book of Matthew chapter 12. Sa chapter 12 ay pinakita ang ganitong bagay. Sabi rito, sa verse 43, pansinin ninyo to. Sa verse 43, now when the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places. Tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi niya, kapag ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao. Alam nyo, hindi alam ng isang mananampalataya ang bagay na nangyayari sa spiritual realm. Yung naranasan ng isang tao pagkatapos siyang patawarin ng kanyang kasalanan. Ang illustration ng ating Panginoon, ang isang taong pinatawad sa kanyang kasalanan, merong masama o maruming spirito na magpapasimulang aalis sa kanya. Unclean spirit ay aalis, lalabas sa isang tao at paroroon sa isang dakong walang tubig. At sabi ng sumunod na pangungusap, sabi niya, ay lumalakad sa dakong walang tubig at humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. At sabi niya, next verse, kung magkagayon sa sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay nasumpungan niyang walang laman, walis na, at nagagayakan. Now, ito yung karanasan ng isang tao na napatawad
ang kanyang kasalanan. Siya ay parang isang bahay na nawalisan, gayak na. At sabi rito, pinakita roon, I came, but when he comes, it finds out it's unoccupied, swept, and put in order. Kasi ganun ang unang naranasan ng isang tao after the baptism, after the justification ng kanyang buhay, ang kanyang sarili, ang kanyang pagkataong loob ay kagaya ng isang winalisan. At sabi rito, inilagay sa ayos, put in order. Ngunit, ang kanyang kalalagayan is unoccupied. So, hindi ko masyadong bibigyan ng pansin. So, pinapakita ko na ito ang kalalagayan ng isang tao. After na siya ay patawad ang kanyang kasalanan, naranasan niya ang isang dalisay na puso. A pure heart. Now, mga kapatid, alam niyo ba na ang isang malinis na puso ay isang napakainam na bedding ground para sa pananampalataya? I will repeat. Ang isang dalisay na puso, dito magpapasimula. Ang mga salita ng Diyos ay napakainam na bedding ground sa isang dalisay na puso. Now, ang ating Panginoon ay nangusap siya ng ilang mga bagay na talinghaga at pinapakita roon kung paano ang binhi, ang salita ng Diyos ay kagaya ng binhi. At ang binhing ito ay, kapag ito ay nahulog sa tinatawag na matabang lupa, yung matabang lupang yan ay isang pusong dalisay. Isang pusong naihanda at dahilan na gusto ng ating Panginoon na gumawa sa ganitong bagay. Ang isang puso na dalisay ay isang napakagandang bedding ground para sa pagsibol ng pananampalataya sa kanyang puso. Alam niyo mga kapatid, nakikita natin na ang isang tao na hindi magiging dalisay ang kanyang puso, magiging mahirap para sa kanya ang paglago ng pananampalataya. Napansin ninyo ang ilan sa pangungusap ng banal na kasulatan. Sa aklat ng 1 Timothy chapter 1 verse 5. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi rito ni Apostol Pablo, sabi niya, verse 5, but the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Sabi niya, doon ang goal o ang pinakamithiin ng instruction o ng salita ng Diyos ay mula, sabi niya, ay pag-ibig mula sa isang dalisay na puso at mabuting budhi at sincere o sabi riyan, a sincere faith. Sa wikang Tagalog ay pinakita, sabi niya, ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso, sa mabuting budhi, at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. So, ang ganitong bagay ay magkakalakip. Yung dalisay na pananampalataya o isang mainam na pananampalataya ay kasama ito ng isang ng pag-ibig, sabi niya, at ng dalisay na puso at ng mabuting budhi.
So pinapakita natin na isang napakagandang bedding ground ang isang budhi o isang puso na dalisay. At yung pusong dalisay at yung binhi, or rather yung budhi na malinis, ay isang napakagandang kagaya siya ng lupa na dito sisibol ang pananampalataya. You know, kung papansinin natin ang banal na kasulatan, ay magkakaugnay yung isang verse na minsan ginamit din natin. Pansinin ninyo yung chapter 12 na minsan ay binigyan natin ng pansin. Sabi ng verse na ito ng chapter 14 or chapter 12 ng Book of Hebrews, sa verse 14, pinakita yung verse na ito. Sabi niya, pursue peace with all men and the sanctification. Sabi ng Tagalog, sabi niya, sundin nyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal, at kung wala ito ay sino may hindi makakakita sa Panginoon. Makikita nyo yung ugnayan ng ganitong bagay, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon na sabi niya, mapalad sila na merong dalisay na puso, dahilan makikita nila ang Diyos, makikita nila ang gawa ng Diyos. So ang isang dalisay na puso ay pinapakita rito, kaugnay ito ng isang puso na nasa kapayapaan at isang buhay na merong kalinisan. At ito ay magkakaugnay sa kanyang sa isa't isa. So ituloy natin yung bagay na ito sa Book of Timothy na binabasa natin kanina. So the aim of our charge is love. See, ang pinakamithiin ng aming bilin at aming utos ay pag-ibig, na ito ay bumubukal mula sa isang dalisay na puso at mainam na budhi at isang dalisay na pananampalataya. It seems habang tinitingnan ko ang bagay nito, ang ito ay magkakasama sa isa't isa. Magkakasama na magkakaugnay ang isang puso na dalisay, ang budhi na malinis, at ang isang sinsirong pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, habang aking binabasa ang ilan sa mga pangusap ng ating kapatid, ay sabi niya, ang pananampalataya ay hindi lamang ito nakukuha sa anumang, sabi niya, sa anumang mga bagay. Bagamat magandang pagbabasa, maganda ang ilang mga bagay, ngunit sabi niya, ang tunay na pananampalataya ay dumarating sa isang pusong mapayapa. At usually, kapag ang ating puso ay wala sa kapayapaan, mahihirapan ang pananampalataya na sumibol. Parang ano yan parang ilalarawan natin, hindi mo makikita ang ilalim ng isang ilog hanggat ito ay, di ba, yung nabubulabog. Pero kapag nagpasimulang nag-settle down ang lahat at naging payapa ang lahat, makikita mo, titining ang tubig at magiging malinaw ang tubig, at halos makikita mo yung parang crystal clear. So ganoon ang isa sa paglalarawan ng tinatawag na pagkakaroon ng pananampalataya. Now tingnan natin sa isa pang pahayag na ito. So pinakita niya ang magkakaugnay na dalisay na puso, ang mabuting budhi, at ang
dalisay o sincere faith. Sa verse 19, itaas natin ng 1 Timothy chapter 1 pa rin. Tingnan ninyo ang Timothy. 1 Timothy 1 verse 19. Sabi niya, holding faith in a good conscience. Ang paghawak sa pananampalataya sa pamamagitan ng dalisay o ng mabuting budhi. Gusto kong tingnan sa version na ito. Sa verse 19, keeping faith in a good conscience, which some have rejected and suffered shipwreck in regard to their faith. So sabi niya, iniingatan ang pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting budhi. So all in all, ay makikita ninyo kung paano inilatag ni Apostol Pablo na ang pananampalataya, ang ang mainam na paghawak at paglago ng pananampalataya ay naroon ito sa isang malinis na budhi. So yan ang dahilan, mga kapatid, ang unang-unang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao, isang mananampalataya, ay bigyan siya ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. At ang kapatawaran ng kanyang kasalanan ay maglilinis sa kanya at ang kanyang budhi ay magiging mas-settle down at doon kagaya ito ng isang bedding ground na pwedeng punlaan ng mga salita ng Diyos at magkaroon ng paglago nito. So holding faith and a good conscience. At kapag ang isang tao ay hindi niya iningatan ang kanyang budhi na malinis, it will result, sabi rito, ng tinatawag na shipwreck. Dito hindi niya maingatan ang kanyang pananampalataya. Sa pamamagitan, by rejecting this, some have made a shipwreck of their faith. So, kung bibigyan natin ng pansin, mga kapatid, ang magkakaugnay na ito, ang puso na dalisay na namumuhay sa kapayapaan ay at pinakita ng isang verse na binasa natin na nabubuhay sa kabanalan. Ito ay isang napakainam na bagay sa harapan ng ating Panginoon. Tuloy natin sa isa pang talata. Pansinin niyo ang 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verse 19 or 9 rather. Verse 9. Dito ay, ang mga unang verse ay may kinalaman ito sa tinatawag na qualification ng deacons. But sa verse 9 ay pinakita niya, but holding to the mystery of faith with a clear conscience. Ang ganda ng bagay na pinakita niya, paano mo mahahawakan ang hiwaga ng pananampalataya. Mahawakan mo ang hiwaga na ang pananampalataya ay there's a mystery of the faith. Sinabi ng banal na kasulatan. Merong hiwaga ng pananampalataya. At ang susi at ang sekreto sa paghawak sa hiwaga ng pananampalataya upang ito ay makita sa kanyang paglago ay sa pamamagitan ng isang malinis na budhi. Tingnan natin ang sumunod na pangungusap. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 3. Sabi ng 2 Timothy 1:3,
I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. Pinakita ni Apostol Pablo na sabi niya, paano niya pinaglilingkuran ang Diyos? At paano niya iniingatan ang kanyang budhi sa pamamagitan o ang pag-iingat ng kanyang budhi na malinis. At sabi niya, sa walang paghumpay ay aking inaalala kayo sa pananalangin. Now, kung isasum up natin ang ganitong bagay, mga kapatid, ang blessedness ng isang dalisay na puso ay unang-una ang kahalagahan nito ay ang pag-iingat. Alam niyo paano mas magfa-function ng lubusan dahilan ang budhi, kung titingnan natin, meron isang parang definition para makita natin ang function ng ating conscience. Ang function nito is the conscience is the internal or self-judgment or self-knowledge or judgment of right and wrong. So, yung ating budhi, siya yung nagsasabi ng isang bagay kung ito ay tama o mali. Siya yung didikta sa atin. Pero ang budhi rin naman, ito ay kinakailangan siya ay unang-una ay kagaya ng pinakita ko kanina, napakahalaga ng yung pagpapatawad ng Panginoon ay kanyang maranasan at ang kaalaman ng katotohanan ng salita ng Diyos ang siyang mag-feed sa kanyang conscience. Dahilan kung ang budhi ng isang tao ay ma-feed siya ng hindi tama, ma-feed siya ng mga bagay na pinapakita sa kanya na hindi yun ang katotohanan, then ang mangyayari sa kanyang budhi ay yung bagay na kanyang narinig ay yun yung kanyang kikilalanin na tama. Yun ang magiging kanyang standard. So that's the reason napakahalaga ng isang tao na alam niya o ang salita ng Diyos ay malaking factor na gumagawa para sa kanya. Now, pinakita rito, internal or self-knowledge or judgment of right and wrong, or it is the faculty or power or principle within us which decide on the lawfulness or unlawfulness of our actions, affections, and instantly approves or condemns them. So yung ating budhi ang siyang nag-a-approve kung ang isang bagay ay tama o hindi tama. Yun siya yung nagsasabi. Pero, sabi nga kanina, napakahalaga na ang budhi ng isang tao ay nilagay ng Panginoon sa isang mainam na kalalagayan sa pamamagitan ng standard ng mga salita ng Diyos. At isa pa, merong isang pinakita si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng Romans chapter 9. Tingnan niyo ang Romans chapter 9. Verse 1. Ito ang mainam na function ng budhi ng isang tao. Sa verse 1 sabi riyan, I am telling the truth in Christ. Pansinin ninyo, sabi niya, I am telling the truth in Christ. I am not lying. My conscience testified with me in the Holy Spirit. Ito yung napakagandang
kalalagayan ng isang budhi ng isang tao. Nagagawa niya sabihin, I am telling the truth. Ako ay nagsasalita ng katotohanan. Ako ay hindi nagsisinungaling. So, napakaganda na ang isang tao ang na-feed na knowledge sa kanya, ang na-feed sa kanya ay ang salita ng Diyos. Dahilan kapag ang isang tao ay na-feed siya ng isang maling indoctrination o ilang pang mga bagay, ang kikilalanin niyang tama ay yung bagay na kanyang nalaman. At mula doon sa kanyang nalamang yon, kahit hindi yun ang totoo, ay i-consider ng kanyang budhi na ito ang tama. So, ang kalalagayan ng budhi ng isang taong ito ay nasa mahinang kalalagayan. Mahina ang kanyang budhi. Pero, ang isang pinakita ni Apostol Pablo, so I love, napakaganda ng talatang ito na nagpapakita. Sabi niya, with all boldness, sabi niya, I am telling the truth. He knows that he is telling the truth dahilan ang kanyang basis ay ang salita ng Diyos. I am telling the truth in Christ. I am not lying. Hindi ako nagsisinungaling. And my conscience bearing witness or testified with me in the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ngayon yung kanyang budhi ay kasamang nagpapatotoo na meron silang isang kaisipan ng Espiritu ng Diyos. So, ito yung mainam na kalalagayan ng isang budhi ng isang tao. At yan ang dahilan, mga kapatid, napakahalaga sa buhay ng isang tao, especially ang mananampalataya, ng kanyang conscience ay laging kasama ang Banal na Espiritu. Dahilan ang Banal na Espiritu ang siyang kinaroroonan, dahilan alam natin ang sinabi ng ating Panginoon, ang Holy Spirit ang siyang nagpapatotoo patungkol sa akin. Siya ay kukuha ng bagay na narito sa akin at kanyang ipapahayag sa iyo. Diba? At kapag ganito ang kondisyon ng budhi ng isang tao, ang kanyang budhi kasama ng Banal na Espiritu ay mas ginagawang mas aktibo ang kanyang budhi. At ngayon, hindi lamang siya basta makakaramdam ng kung anong bagay. Alam niya na ito ay salita ng Diyos. Ito ay katotohanan. Ito ay bagay na ipinahayag ng Panginoon. So with all confidence na pwede niya sabihin, I am telling the truth in Christ. I am not lying. My conscience testified with me. So kapag ang budhi ng isang tao ay laging kalakip ng Espiritu ng Diyos, then ito, kagaya ng sinabi ko, ito ay pinakamagandang bedding ground para sa mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Mga pagkakilala. Now, ituloy natin sa ilang sandali. Alam nyo, ang huling bahagi na aking gustong pagtuunan ng pansin ay yung sinabi ng ating Panginoon dun sa Matthew chapter 5, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Tingnan niyo ang pangungusap ng ating Panginoon sa Book of John chapter 14. Book of John chapter 14. Sa John chapter 14 ay pinakita niya dito sa verse 15, starting verse 15, sabi niya,
If you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig niyo ako, ingatan ninyo ang aking mga utos. And I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. Ako'y dadalangin sa Ama, at bibigyan kayo ng ibang mga aliw, o ibang tutulong sa inyo, na makakasama ninyo magpakailan-kailan pa man. Ito'y walang iba kundi ang Espiritu ng katotohanan na hindi maaaring tanggapin ng, sabi niya, ng sanlibutan. That is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him, but you know Him, because He abides with you, and shall be and will be in you. Sabi niya, hindi siya kilala ng sanlibutan, pero siya'y kilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo, at siya'y sa inyo. And verse 18, hindi ko kayo iiwanang kagaya ng isang ulila. I will not leave you as orphans. I will come to you. I will come to you. Ito ay ang paglakip ng Banal na Espiritu upang ang ating budhi ay mas maging mainam ang kanyang kalalagayan, dahilan ang budhi ay nasa bahagi ng puso ng isang tao. I will not leave you as orphans. I will come to you. After a while, the world will no longer see me, but you will see me because I live. You will live also. In that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. So sabi niya, sa araw na yun, tingnan natin sa verse 20. Sa Tagalog, sabi niya, sa araw na iyo'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako ay nasa inyo. Ito ay ang paggawa ng Banal na Espiritu sa araw, sa panahon ng pananahan sa isang mananampalataya. He who has my commandment, verse 21. Sino man ang merong, Tagalog, ang mayroon ng aking utos at tumutupad ng mga iyon, ay siyang umiibig sa akin. Now, ito yung pinaka-mainam na bagay para manatili ang iyong puso na dalisay at ang iyong budhi na malinis ay sa pamamagitan ng pag-iingat ng kanyang mga salita. Ang pag-iingat ng salita ng ating Panginoon ang siyang magpapanatili ng puso ng isang tao sa kanyang kadalisayan at ang kanyang budhi sa kanyang kalinisan. At habang sabi niya, sino man ang meron ng kaaking utos at iniingatan o tinutupad ang mga iyon, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Now, kung ating titingnan ang ganitong bagay, ay paano siya magkakaugnay sa isa't isa. Nasabi, pinakita niya rito, sino man ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita. At ang kanyang pagtupad ng kanyang mga salita ay, sabi rito, at kung kanyang, he who has my commandment and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Will disclose myself. So, meron siyang mga bagay na
bubuksan. Diba? Meron siyang bagay na ipapakita na hindi ito makikita ng iba. Ibig sabihin, ito ay exclusive na maranasan nila na merong dalisay na puso. Ang iba ay hindi makakaranas nito, pero ikaw na nag-iingat ng iyong puso na dalisay, ay meron kang karanasan na hindi maranasan ng iba. Well, siyempre pa habang ang isang tao ay nag-iingat ng kanyang mga salita, at habang iniingatan niya ang kanyang salita, ito ay paraan ng pag-iingat ng kanyang puso at pag-iingat ng kanyang budhi. At habang kanyang budhi ay naiingatan, then ang kanyang confidence ay nagiging matatag. Diba? Ang confidence, tingnan niyo ang isang pangungusap ng ating kapatid na si Apostle Juan. Sabi niya sa 1 John chapter 5, if I'm not mistaken. Yes, chapter 5, verse 14. Tingnan niyo ang verse 14. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. At ito ang pagtatapos na niya sa Tagalog, at ito ang nasa ating pagkakatiwala, yung tinatawag na confidence. At ito ang ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. So it goes together. Ang pusong dalisay na kalakip, na paano niya maiingatan ang kanyang puso na dalisay ay sa pag-iingat ng kanyang budhi. Well, paano naiingatan ng budhi? Ito ay sa pamamagitan, mga kapatid, ng pakikinig mo sa Espiritu ng Diyos. Kapag ikaw ay may mga pagkakataon, naranasan natin ang ating mga pananalita ay nagagawang minsan nadarama natin na hindi mo dapat sabihin ang bagay na yan. Diba? Ngunit kung magkaminsan pagkatapos mong sabihin pa rin, bagamat ikaw ay parang withhold ng iyong budhi na wag sabihin ang bagay na yan, and gagawin mo pa rin, sabihin mo pa rin, then all of a sudden, makakadama ka ng isang guiltiness. At hindi ka mapapakali. At habang hindi ka mapapakali sa ganitong bagay, then maramdaman mo na merong bagay kang nagawa na hindi wasto. Na hindi nagustuhan ng banal na Espiritu. And then, kagaya ng ginawa ni David, nang pilasin niya yung damit ni Saul, ay naramdaman niya doon sa budhi niya, alam niya merong hindi tama. At ang kanyang, hindi niya itinuloy yung dapat na bagay na kanyang gawin. So, isang napakahalaga, ito yung magkakaugnay, mga kapatid. And I hope makita natin yung ganitong bagay. Ano ang magkakaugnay na ang budhi ng isang tao, ang malinis na puso, ang Espiritu Santo na nag-aakay sa kanya. At kung ang mga bagay na ito ay magkakalakip na gumagawa, ang pananampalataya ng isang tao ay makikita natin sa kanyang paglago. At unti-unti may mga bagay na ang pagbubukas ng Panginoon ng kanyang mga kapahayagan ay magpapasimula sa ganitong bagay. Kaya nga sabi rito ni Apostol Juan, sabi niya, ito ang ating pagkakatiwala. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. So, nagkakalakip-lakip ang ganitong bagay kapag
Ang isang tao ay naiingatan niya ang kanyang pusong dalisay, ang kanyang puso na dalisay. Ang kanyang confidence ay tumataas. Ang kanyang pananampalataya ay nagiging mas malakas kaysa sa mga dahilan. Ito ay parang domino effect. At ang isang puso na nasa kanyang kapayapaan ay ito ang magpapasimula ng pag-increase ng pananampalataya. Naalala ko ang sabi ng ating kapatid Barbanam bago tayo magtapos. Sabi niya, maraming channel sa atin ang barado, sabi niya. Dahilan ito ay ito ay magpapasimulang mabubuksan kapag may mga bagay na kanyang ipapahayag sa atin. At ito yung susi na pinapakita ng ating Panginoon. Mapalad sila na merong dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang pagkakitang ito ay kagaya ng ating sinabi ng ating Panginoon, sino mang umiibig sa akin ay aking ihahayag ang aking sarili sa Kanya. I-disclose ko. May mga bagay akong bubuksan sa Kanya na hindi ito naranasan ng ibang mga tao. So, lastly, ay balikan ko lamang yung verse na yun at tayo magtatapos. Yung pangusap ng ating Panginoon sa John chapter 14. Nasabi niya, he who has my commandment and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and I will disclose myself in him. Di ko alam kung gaano ito. Alam ko napakasagana at napakalalim ng bagay na ito na kanyang bubuksan. Ito'y hindi niya bubuksan sa kanino man, kundi bubuksan niya sa kanila na umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga salita. Praise God. Patapusin natin na tayo tumayo sa oras ito. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Praise God. Witin natin yung isang awit. Isang awit na nagsabing, Refiner's Fire. Ang awit na yan ay napakainam. That's my heart's desire, sabi ng awit na yan. Is purify my heart. Let it be as gold. Let's sing this song. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to
this once again. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy and set apart for you. Ready to do your will. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. At inyo kong ating maulo. Yan ang paglalarawan ng isang puso na dalisay. Handa siya na gawin ang kalooban ng Panginoon. This is a good bedding ground, isang matabang lupa ang tinutukoy ang kagaya ng isang dalisay na puso. Magiging madali ang paglago ng binhi. Walang anumang bato, walang anumang dawag, walang anumang bagay na magiging balakid para sa pananim na yan. Walang sisiilis sa kanya, walang haharang sa kanya. Isang napakainan na lupa. At ito ay kagaya ng isang dalisay na puso. At sabi ng ating Panginoon, mapalad sila na mayroong dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Maraming mga bagay na kanyang i-disclose na hindi niya ito gagawin sa kanino man, kundi sa kanila na mayroong malinis at dalisay na puso. Hallelujah. Sabi ng awit, that's my heart's desire. Yan lamang ang aking pinaka-nanasa. Ang isang dinalisay na puso. Ang ating Panginoon ay nangusap siya na sabi niya, magsiparito kayo sa akin at kayo bumili ng isang gintong dinalisay ng apoy. At sabi niya, at pampahid sa mata upang kayo ay makakita. Hallelujah. Tayo manalangin. Amang Diyos, ang aming dalangin, ang aming ninanasa, Lord, ay kagaya ng iyong ipinahayag. Na kung kami ay makakaroon ng isang dalisay na puso, Panginoon, ay nasa mapalad na kalalagayan ang bawat isa sa amin. Isang mapalad na katatayuan namin, Panginoon, ang pagkakaroon ng isang dalisay na puso. At Lord, dito magiging bukas ang maraming mga bagay sa spiritual na bagay. Kagaya ng iyong sinabi, Panginoon, na kami ay pinagpala mo ng lahat ng makalangit na pagpapala doon kay Kristo Jesus sa makalangit na dako kay Kristo Jesus. O dalangin namin, Panginoon Diyos, na masumpungan mo kami sa ganitong bagay. At bawat araw, Lord, matapos mo kaming bigyan ng malinis at dalisay na puso sa pamamagitan ng kapatawaran ng kasalanan, ay magawa naming ingatan ito. Kagaya ng iyong sinabi, mapalad sila na nag-iingat ng kanilang mga damit upang sila ay hindi masumpungang hubad sa panahon ng iyong pagparito, Panginoon. At habang aming iniingatan ang aming damit na maging malinis at dalisay, at ito'y nasa kabanalan, Panginoon, O Lord God, hallelujah, sila na nag-iingat ng iyong mga salita ay iyong iibigin, at sila iibigin ng Ama, at ikaw ay magpapakahayag sa kanila. O Lord,
Yan ang aming patuloy na dalangin sa uling maaraw nito. Maraming bagay na hindi namin lubos na nalalaman dahil lang kami ay minsan ay nasa karnalidad ng aming mga puso, Panginoon. Ngunit kung aming mga puso, Lord, ay dadalhin sa isang simple, hallelujah, at malinis na kagaya ng iyong dinalisay, Panginoon. O Lord, hindi namin alam kung ano ang pwede mong buksan sa bawat isa sa amin. Mga bagay na hindi nakita ng aming mga mata, hindi narinig na aming pakinig, mga bagay na hindi pumasok sa puso ng sinuman, ang mga bagay na inihanda sa kanila na umiibig sa iyo. Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang mga salitang ito sa puso ng bawat isa. At patuloy na kung meron man kaming ingatan sa uling araw nito, ay ang aming mga puso, Panginoon, na manatiling dalisay. At kung ang aming mga puso ay may ingatan, kasama rin naman ang aming mga bibig ay aming may ingatan. Dahilan, anuman ang kasaganaan ng aming puso, ito ay lalabas sa aming bibig, Panginoon. At itong paraan, itong tanging paraan na yung binigay sa amin upang maingatan namin ang aming mga labi, Panginoon, ng pagsasalita ng mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo. At ito'y sa pamamagitan ng pag-iingat ng aming mga puso. Purihin ka, dakilang Diyos. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin, Lord, ang aming pagtatapos sa gabing ito. Ang bawat isa na naging kabahagi ng gawain ay yung lubos na pagpalain, Panginoon. Anumang bagay na kulang, Panginoon, hallelujah, na hindi namin lubos na naintindihan pa, ay magawang ipahayag sa amin ng Espiritu Santo. Magawang buksan ang aming mga mata ng pananampalataya at maintindihan namin ang hiwaga ng ganitong bagay, Lord, na ito ay merong napaka-inam na bagay. O Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa aming pagtatapos. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isang naging kabahagi, kahit man ang mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan at nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng ganitong bagay, Lord, ikaw ang mag-bless sa kanila. At Lord, sama-sama mo kami, sama-sama naming ihanda ang aming mga puso sa mga dakilang bagay na yung bubuksan sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, ang pag-iingat mo, O Lord, ay gawad mo sa iyong mga anak. At ito ang aming pagpapasalamat, at ito ang aming dalangin, at aming hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Should we say amen?